Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Cuyo, Palawan. Gabriel, gusto kong pumunta ka sa kapuluan ng Kuyo sa Palawan. Tumawag na ang isa sa mga tao natin doon. Mukhang nahanap na nilang mga pinapahanap ko. Wika ni Evan sa kanyang tauhan na itago na lang natin sa pangalang Gabriel. Ipinagpatuloy nito ang nasimulang gawain ng dating amo na si Martin. Patuloy na ginalugad ni Evan ang kapuluan ng bansa upang maghanap ng mga piraso ng ebidensya na humubog sa kasaysayan ng ating bansa. Walang problema, boss. Uwi na po ako ngayon para makapag-ayos sa mga dadaling kong gamit. Si Gabriel ay nagtatrabaho sa kagawaran ng turismo sa kanilang bayan. Mahilig itong tumuklas ng mga bagay tungkol sa kasaysayan. Nakilala ni Evan si Gabriel sa isang museo sa Maynila. Nagtatrabaho ito bilang curator. Sa hindi malamang dahilan, tila may kung anong tungkol sa pagkatao nito na nakakuha ng atensyon ni Evan. Sinubukan nitong makipag-usap kay Gabriel. Hindi nga nagkamali ang binata. Matalas nga ang isipan nito pagdating sa kasaysayan ng bansa. Nagkataong taga-probinsya din ng Iloilo ang binata, kaya inalok niya ito ng trabaho sa lokal na opisina ng turismo. Kaagad namang pumayag ang binata dahil bukod sa malaki ang sweldo, makakasama pa nito ang kanyang mga magulang. Ngunit lingid sa kaalaman ni Gabriel, may sariling organisasyon na pinamamahalaan. At dahil sa kakaibang hilig at katapangan ni Gabriel, pinasok niya ito sa samahan. Nagsanay si Gabriel sa ilalim ni Eliseo na noon ay kanang kamay ni Evan. Hindi naman nahirapan si Gabriel sa pagsasanay dahil halos gabay na nito ang mga gawain, lalo na pagdating sa mga pananaliksik. Simula nang mapasok si Gabriel sa organisasyon, nakarating na ito sa malalayong sulok ng bansa na siya ding pangarap nito kahit noong kabataan pa lamang. Ano, Gabriel? Handa ka na ba para sa biyahe natin bukas? Oo naman, sir. Ang totoo, parang hindi na nga ako mapakali. Parehong nag-iimpake ang mga ito ng kanilang dadalhin. Kinabukasan kagad umalis ang dalawa. Pagdating sa paliparan ay nagulat si Gabriel dahil may sariling eroplano si Evan. Nasorpresa ka pa. Yan ang kagandahan ng mapabilang sa organisasyong ito. Hindi makapagsalita ang binata dahil maging sa lugar na pupunta nila, may sariling paliparan ang kanilang grupo. Pagdating sa Puerto Princesa, sumakay sila ng bangka papunta sa kapuluan ng Cuyo. Ilang beses nang nakarating si Gabriel sa lugar. Ngunit nang marating nila ang lugar na sinabi ni Evan, namangha ang binata dahil parang nakarating siya sa isang lugar na tila sa panaginip lamang makikita. Bahagi ba to ng Palawan? Sa totoo lang, ngayon ko palang nakita yung lugar na to . Tama ka. Bahagi nga ito ng Palawan. Pero sadyang nakapreserba ang lugar na ito dahil sa taglay nitong mahalagang katibayan ng mga sinaunang sibilisasyong namuhay dito sa lugar. Ilang sandali pa ay dumaong na ang kanilang bangka sa isla. Sinalubong ang mga ito ng dalawang kalalakihan. Maligayang pagdating sa isla ng mga Tagbanwa. Mabuti naman at nakabalik kayo dito, Boss Eliseo. Kumusta naman si Boss Evan? Isa sa mga tauhang pinagkatiwalaan ni Evan sa lugar na yun. Mula ito sa katutubong pangkat na ang tawag ay Tagbanwa. Nasa maayos naman siyang kalagayan. Nga pala, nasaan ang taong pinapahanap ni boss? Medyo malayo ang tahanan ng isang yun. At isa pa tanghali na.
Naganda nang makakain si Tandang Unong sa kanyang tahanan. Tara, doon natin tuloy ang pag-uusapan. Pagdating nila sa lugar, kaagad namang bumungad sa kanila ang mesang punong-puno ng pagkain. Karamihan sa mga ito ay lamang dagat. Biglang nakaramdam ng gutom si Gabriel, kaya inaya nito si Eliseo. Tara boss, ang sarap ng pagkain oh. Akmang lalakad na sana ito nang bigla siyang pigilan ni Eliseo. Sandali lang, Gabriel. Pambihira, ganyan ka ba? Kapag nagugutom nakakalimutan mo na ang mga pinag-aralan mo. Nakakalimutan mo yatang nandito tayo sa lugar ng mga tagpanwa. Pasensya na boss ha. Oo nga pala. Habang nagkakamot ng ulo, maya-maya ay lumabas ang isang matanda mula sa maliit na kubo. Kasunod nito ang dalawang kalalakiyang may bitbit na malaking tapayan at meron pang kasamang maliliit na buho. Inabutan sila ng mga ito ng tigi-isang buho na siyang ipinagtataka ni Gabriel. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Wala siyang nauunawaan sa salitang ginagamit ng mga katutubo. Nang mga sandaling iyon, nagsasalita ang matanda na tila nagpapasalamat sa pagdating ng kanilang mga panauhin. Boss, ano pong sabi ng matanda? Hindi ko maintindihan eh. Nag-aalay ng pasasalamat si Tandang Unong. Kasalukuyang pinuno ng tribong ito. At ang hawak mong buho, yan ang gagamitin mo para uminom ng alak na gawa sa bigas. Isa ito sa pinakalumang tradisyon ng kanilang tribo bilang pagsalubong sa atin. Narinig ko na nga yung mga ganitong uri ng ritual. Nakalimutan ko lang yung tawag eh. Pagadi... Ano nga ba yun? Pagdiwata. Kahit papano pala'y may naaalala ka. Halika na, magsisimula ng ritual. Dali-daling lumapit ang binata at nakiramdam sa mga taong naroon. Dahil dayo sila, kailangan niyang makiangkop sa kultura ng mga taong nakapaligid sa kanila. Binuksan ng matanda ang mga tapayan. Sinimulan nito ang pag-inom ng alak gamit ang maliit na buho ng kawayan. Kakaibang sarap ng alak na yun, boss ah. Ngayon lang ako nakatikim ng ganong uri ng alak. Wika ni Gabriel habang dumadampot ng pagkain. Ngunit lingid sa kaalaman nito na napakatapang ng alak. Saktong natapos na sila ng tanghalian, biglang nakaramdam ng matinding antok ang binata. Hinayaan lang ito ni Eliseo dahil alam niyang naninibago si Gabriel sa paligid. Idagdag mo pa ang pagod sa biyahe. Tuluyang nakatulog si Gabriel. Gabi na ng magising at paglabas sa kubo, nakita nitong nagkakasayahan ang mga katutubo. Ay mabuti naman at gising ka na. Hindi na kami tumuloy ni Rigor. Biglang lumakas yung ulan sa pupuntahan natin. Kaya nagpasya kami na ipagpabukas na lang ang pag-akyat. Ay sa ngayon, bakit hindi ka sumali sa kasiyahan? Lumapit si Gabriel sa mga tao. Pinagmasdan ang mga ito. Nakita ng binata ang mayamang kultura ng katutubong pangkat. Hindi nito akalaing magkakaroon siya ng pagkakataon na masaksiyan ang mga pamamaraan ng pamumuhay ng katutubo na sinasabing pinakaunang umapak sa ating bansa. Kinabukasan maaga silang umalis sa pamayanan para puntahan ang sinasabing tao ni Rigor. Medyo matarik ang lugar na pupuntahan natin. Kaya sana, kaya ng mga tuod nyo ang daanan. Tahimik lang ang dalawa lalo na si Gabriel. Nakaramdam ito ng kakaibang kilabot. Pagpasok pa lang sa mismong daanan, papunta sa bahay ng sinasabi ni Rigor. Boss, sino ba kasi yung sinasabi ni Rigor? Saka, ano bang koneksyonan sa pinapagawa ni Boss Evan? Marami, Gabriel. Bakit mo na itanong? Wala naman po, Manong. Nakaramdam lang ako ng kakaibang kilabot eh. Pagpasok natin dito sa daanan,
Kahit sino naman kikilabutan. Lalo na kung ang pupuntahan mo, isang sinaunang libingan sa loob ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel sa mga narinig. Hindi nito akalaing libingan ang kanilang pupuntahan. Kung hindi nyo na itatanong, may mga karanasan ang binata pagdating sa mga ganitong lugar. Aatras tayo ng 5 taon. Nang mga panong ito ay kasalukuyang nag-aaral si Gabriel sa kolehiyo. Isa sa mga proyekto nila, puntahan ang libingan ng mga igorot sa kabundukan ng Baguio. Dito unang napatunayan ng binatang totoo ang mga multo. Dahil ng mga sandaling iyon, habang papasok sila sa lugar, samot-saring pagpaparamdam ang naranasan ng binata. Nariyan pa yung mga nagliliparang mga gamit. Ayon sa kasama nilang albularyo ng mga panong iyon, ayaw ng mga namatay na naroon sila sa lugar. Matapos ang karanasang iyon, hindi na muling umapak kahit saang sementeryo ang binata. Balik tayo sa kasalukuyan. Napagtanto na Eliseo na matindi ang takot ng binata sa sementeryo, kaya lalo niya itong inasar. Rigor, hindi ba ang sabi ng mga nakakatanda sa lugar na ito? May nagpapakita daw na nilalang sa mismong libingan. Kaagad namang lumingon si Rigor. Nakita nitong kumindat si Eliseo. Oo nga no. Minsan, San Telmo. O hindi kaya kapre. May mga nagsabi pa nga, nakakita sila dito ng tikbalang. Ang 2 nilalang na nabanggit nito, walang katotohanan. Ngunit ang tikbalang na sinasabing nagpapakita sa lugar, walang iba kung hindi ang dating amo ni Eliseo, si Martin. Manong naman ginagawa niyo akong bata Kaso nga lang, seryoso ang mukha ni Eliseo. Yung unang 2 nilalang na sinabi ni Rigor, hindi totoo. Pero ang tikbalang totoo sila. Ewan ko kung naikwento sa'yo ni Boss Evan ang tungkol sa dati naming boss. Ang sabi ni Evan, mula daw yon sa lahi ng Maricodo. Yung mga maharlikang tikbalang. Naalala ni Gabriel ang kwento ng kanyang amo. Unti-unti nitong napagtanto na hindi nga nagsisinungaling si Evan tungkol sa pinagmulan ng taong bumuo ng kanilang organisasyon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang yungib ng Tabon, kung saan sinasabing nakahimlay ang mga sinaunang Pilipino na nagtatag ng pamahalaan ng Kuyo at ng buong puwersa ng Palawan. Tara boss, inaantay na kayo ni Franco. Naglakad ang mga ito paibaba ng burol. Nadaanan nila ang sikat na yungib. Kung titignan ay pangkaraniwang yungib lang ito. Ngunit ayon kay Rigor, nasa pinakaloob ang libingan ng mga sinaunang maharlika ng lugar, kabilang ang labi ni Datu Magbanwa. Ilang minuto pa ng paglalakad, narating nila ang bahay ni Ka Franco. Ito ang mga tagapangalaga ng yungib, sinasabing mula sa direktang linya ng Datu. Maligayang pagdating sa aking munting tahanan. Salamat sa pagsama sa kanila, Rigor. Maaari mo na kaming iwan. Walang anuman, Mang Franco. Magkita na lang tayo matapos ang 3 araw, Boss Eliseo. Mauna na ako. Pagkaalis nito, hindi na nagsayang pa ng oras si Ka Franco. Kaagad itong nag-usisa sa 2. Kayong 2 naman, anong maitutulong ko sa inyo? Pasensya na kung magtatanong ako dahil wala namang nabanggit sa akin si Rigor tungkol sa pakay niyo. Nandito po kami para sa isang mahalagang misyon. Mula kami sa isang organisasyon na binuo ni Martin. Maraming taon na ang nakakaraan. Siguro naman, pamilyar sa inyo ang taong yon. Naaalala ko si Martin. Ilang beses na siya nagpunta sa lugar na to para sa iisang bagay. Ang kampila ni Datu Magbanwa
Huwag niyo sabihin yun din ang pakay niyo. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumango. Handa po kaming magbayad ng malaking halaga. Makuha lamang ang kampilan. Napaka-importante ng impormasyong nilalaman ng bagay na yon para sa aming amo. Hindi lang naman kayo ang unang pumunta dito para hilingin ang kampilan ni Datu Magbanwa. May ilan pang ang sapilitan itong kinuha. Hindi naman kayo pagbabawalan eh. Pero isang babala lang. Sa oras na hawakan ng isang taong may masamang intensyon ng sandatang yan, hihigupin ito ang kanyang kaluluwa at maaaring hindi na muli pang makabalik. Kagad nitong kinuha ang kampilan at inabot kay Gabriel. Kukunin na sana ni Eliseo. Bigla itong iniwas ng matanda sa kanya. Bakit niyo po sa akin inaabot? Nagtaka ito sa kinikilos ng matanda. Kunin mo na, Gabriel. May malalim na dahilan si Kapranco kung bakit niya sa'yo binibigay ang kampilan. Dahan-dahan itong kinuha ni Gabriel. Laking gulat ng binata nang mawakan nito ang sandata. Biglang dumaan sa kanyang isipan ang isang pangitain. Nakita nito ang isang matipunong lalaking lulan ng malaking bangka. Puno ng tattoo ang katawan. Nabitawan ni Gabriel ang kampilan, kaya kagad din itong nawala. Kitang-kita ni Eliseo ang biglang pamumutla ng binata, kaya kagad niya itong inusisa. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng aswang? Wala naman, boss. May bigla ko naalala eh. Pasensya na po, Kapranco. Nabitawan ko ang kampilan. Nadumihan tuloy. Walang problema, iho. Sandali lang at kukuha ako ng maiinom. Tamang-tama. Kakatapos ko lang magsala ng kape. Naiwan ang dalawa sa labas ng tahanan. Kinuha ni Gabriel ang pagkakataong iyon para sabihin kay Eliseo ang nakita. Boss, nung hawakan ko yung kampilan, bigla ako nakakita ng pangitain eh. Lalaking nakatayo sa malaking bangka. Tapos dadaong din sila kung saan tayo dumaong kahapon. Hindi lang masyadong malinaw pero mayahalin tulad ko siya sa mga ninuno natin. Napangiti naman si Eliseo. Lingid sa kalaman ng binata, nasabi na ni Evan ang kakaibang katangian ni Gabriel. Gaya nga ng sinabi ni Paz, maraming hiwaga ang bumabalot sa lugar na ito, Gabriel. Sagrado para sa mga tagbanwa ang lahat ng nandito. Dahil para sa kanila, dito nagsimula ang kanilang sibilisasyon. Ilang sandali pa ay bumalik na si Kapranco. Pagkaupo nito, kagad nang bumanat ng tanong si Gabriel. Kapranco, kung hindi niyo po mamasamain, pwede ko po bang malaman yung kasaysayan ng kampilan? Akala ko ba, kampilan lang ang gusto nyo? Bakit gusto mo pang malaman ang kasaysayan? Ang totoo niyan, Manong, hindi lang kami naparito para sa antigong gamit. Ang kasaysayang nakapalob sa kampilan, yan ang pinakapakay namin sa pagpunta dito. Anuin ng amo ko ang antigong gamit kung hindi niya alam ang kasaysayan. Tumangulang si Franco bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Humanga din si Eliseo sa naging asal ni Gabriel. Tama ka, iho. Anong gagawin mo sa isang bagay kung hindi mo alam ang totoong kabuluhan nito? Bueno, hayaan niyong dalhin ko kayo sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero ubusin niyo muna ang kape. Pagkatapos silang magkape, kagad na silang umalis. Iiwanan pa sana ni Gabriel ang kampilan, ngunit pinigilan ito ng matanda. Dalhin mo na ang kampilan. Dahil sa oras na iwan mo yan dito, wala ka nang madadatnan. Bagaman nagtataka, sinunod ng binata ang bilin ni Kapranco. Bitbit nito ang kampilan papunta sa sinasabing lugar ng matanda. Matapos ang 5 minutong paglalakad, narating nila ang isang lugar na malapit sa dalampasigan.
Napagtanto ni Gabriel na maliit lang ang isla dahil nagawa nilang makatawid sa kabilang dako. Sa loob lamang ito ng maikling panahon. Ano po ba yung lugar na to? At saka bakit nyo kami dinala dito? Gusto niyong malaman ang kasaysayan ng kampilang yan, di ba? Hayaan niyong ang lugar na ito ang magkwento. Gumawa ng siga si Kapranco at pinaupo ang dalawa. Habang naglalagay ng mga panggatong, nagsimulang magkwento ang matanda. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ni Gabriel ay unti-unti siyang dinadala sa mismong panahon kung kailan naganap ang kwento. Ang mga susunod na pangyayari ay batay sa kwento ni Mang Franco. Daang taon na ang nakakalipas. Ito ang mga panahong kakarating pa lamang ng pangkat ng datu sa kapuluan ng Pilipinas. 10 ang kabuang bilang ng mga ito. May kanya-kanyang sakop. Naglayag ang mga ito mula sa kapuluan ng Borneo upang maghanap ng panibagong lupaing matitirhan. Ang kapuluan ng ating bansa ang una nilang narating. Mabuti naman at nakadaong tayo ng ligtas. Masaya ako at nagawa nating matapos ang ilang araw ng paglalakbay. Ngayon magpahinga kayong lahat. Bukas ay pag-uusapan natin kung anong susunod na plano. Mukhang masyadong maliit ang pulong ito, Dato Puti. Paniguradong magkakaroon ng kaguluhan sa oras na magsimula tayo magtatag ng mga pamayanan. Tama ka, Dato Payburong. Kaya hahatiin natin ang pangkat. Kailangan magkaroon tayo ng sapat na lugar upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi ba 4 sa mga datong kasama natin ay nasa ilalim ng iyong pamumuno? Tama ka. Pero 2 lang sa kanila ang lubos kong pinagkakatiwalaan. Si Dato Maricodo at Dato Magbanwa. Hindi ko hawak ang isipan ng iba sa kanila. Kung ganon, kausapin mo ang mga datong susunod sa'yo. Hayaan mo ang iba kung ano ang magiging pasya nila. Kinabukasan kagad pinulong ni Dato Payburong ang kanyang mga sakop. Alam kong napansin niyong masyadong maliit ang dalampasigang ito para sa ating lahat. Kaya nagpasya si Dato Puti na hatiin ng pangkat. Ang ilan ay may iwan sa lugar at ang ilan naman kailangan maglayag papunta sa mga karatig na pulo. Tumayo ang isa sa mga datong malapit sa kanya at nagsalita. Habang nasa gitna tayo ng paglalakbay, nakita ko ang isang magandang pulo. Balak ko na sana magpaiwan sa lugar ngunit kailangan kong sundin ang utos si Dato Puti. Kung mahati tayo sa pangkat, nais kong bumalik sa paglalayag upang puntahan ang sinasabi kong isla. Hindi naman tumutol si Dato Payburong. Nagsipagsunura na din ang ilan sa mga dato. Maliban kay Maricodo, nagpaiwan ito sa lugar. Matapos ang pagpupulong, kagad tinipon ni Dato Magbanwa ang kanyang mga sakop para maganda sa paglalayag. Bago pa man makalis ang dato, muli itong kinausap ni Payburong. Ang totoo, Dato Magbanwa, mas nanaisin kong nandito ka sa tabi ko. Isa ka sa mga pinagkakatiwalaan kong pinuno. Ngunit kung buo na ang pasya mo, hindi ako tututol. Naway pagpalain ng mga umalagad ang iyong paglalakbay. Para ito sa ikabubuti kaibigan. At kayo din, naway pagpalain ng mga umalagad at busaw na nakatira sa lugar na ito. Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Matapos ay kagad nang tumulak ang kanyang grupo. Kasunod ang 4 pang kadatuan na nagpunta sa malayong parte ng bansa. 2 araw ang naging paglalakbay ni Magbanwa dahil pagsasagwan lang ang kanilang paraan para makausad. Sa hindi malamang dahilan, huminto ang pag-ihip ng hangin, dahilan para hindi makausad ang kanilang balangay. Gayunpaman, nakarating ang mga ito sa pulunang mapayapa. Laking gulat ni Magbanwa dahil may ilang tao siyang namataan sa lugar. Maitim ang balat ng mga ito. Kaagad ding nagpulasan nang makita silang paparating. Mag-iingat kayo. May mga naninirahan sa lugar na ito.
Hanggat maaari iwasan nyo ang anumang hindi magandang gawain. Nang sa ganon, hindi tayo magkaroon ng suliranin. Paano kung sila mismo magsimula ng gulo? Iiwas pa rin ba tayo, Datu? Hanggat wala silang ginagawang masama, huwag kayong kikilos. Sa ipinapakita ng mga taong yon, hindi sila gagawa ng anumang ikakapahamak nila. Kaya hanggat maaari, iwasan nyo ang pagbunot ng inyong mga kampilan. Tandaan nyo, tayo ang dumayo sa kanilang lugar. Ilang sandali pa ay dumaong na ang kanilang balangay sa dalampasigan. Mahinahong nagbabaan ang mga lula nito. Napansin ni Magbanwa na hindi talaga sila ang nauna sa lugar. Patunay nito ang ilang mga maliit na kubo sa tabing dagat. Nagulat ang Datu nang may isang taong lumapit sa kanila at nakipag-usap. Ayon dito, walang namumuno o nagmamay-ari ng lugar. Tanging mga manlalakbay na mangangalakal na mula sa isla ng Kalimantan at iba pang bahagi ng Malaya ang nagpupunta dito. Ang pangunahing layunin ay makipagpalitan ng paninda. Salamat kaibigan. Kung gayon, wala kaming magiging suliranin. Akmang magbibigay na ito ng utos sa mga sakop nang muling magsalita ang lalaki. Ang totoo, Datu, kami ang dapat magpasalamat sa pagdating mo. Pagkat ang lugar na ito, pinamumugaran ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Nanlaki mga mata ni Magbanwa nang marinig ang sinabi nito. Ipaliwanag mo ang tungkol sa bagay na yan. Wika ni Datu Magbanwa. Marami ho sa mga nauna sa inyo ay patay na. Hindi man lang sila nagtagal ng ilang araw dahil yun sa mga nilalang na sinabi ko. Binalaan ko sila pero hindi sila nakinig. At sana may sapat ka lakas sa tauhan upang labanan ang mga nilalang na yon. Matapos nitong magsalita ay kagad na ding umalis. Hindi na nagawang habulin pa ng Datu dahil biglang nagdatingan ang mga taong maitim ang balat. Nakangiti ang mga ito habang sinasalubong ang kanilang pangkat. Hindi maunawaan ng Datu ang kanilang salita. At dahil wala namang masamang intensyon ng mga ito, hinayaan lang sila ni Magbanwa. Makalipas ang ilang minuto, nagsipag-alisa na din ang mga katutubo. Ngunit nag-iwan ang mga ito ng mga prutas at kung ano-ano pang makakain. Muling kinausap ni Magbanwa ang kanyang mga nasasakupan. Walang gagalaw ni isa man sa inyo sa mga katutubong yon. Nasa ilalim sila ng aking proteksyon at hindi rin sila maaaring gawing alipin. Tandaan nyo, dumayo tayo sa lugar na ito hindi para manakop, kundi para magtayo ng sarili nating pamayanan. Kailangang manatiling matiwasay. Ngunit ayon sa nakausap ko, meron tayong maliit na suliranin. Sabihin mo po, Datu, ano ang suliranin? Hindi ako tiyak, pero mukhang ang tinutukoy ng taong yon. Mga aswang. Biglang natigilan ang mga sandig ng Datu sa mga narinig. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga sandig ay mga tao mula sa lahing kadatuan. Pinagkakatiwalaan ng Raha o Datu. Maaaring malapit na kaanak o hindi kaya naman mismong anak ng isang pinuno. Aswang, Datu, hindi ba sila ang pangkat na tinaboy ni Raha Balinsusay mula sa ating pungsod? Paano silang nakarating sa lugar na ito? Gayong wala naman tayong nakitang sasakyang pangdagat na kahalintulad ng sa atin. Maaaring hindi sila ang pangkat na tinutukoy mo, Dumakulim. Tandaan mo ng panahon ng yelo. May tulay na nag-uugnay mula sa ating punsod hanggang dito sa kinakatayuan nating pulo. Marahil mula sila sa iba pang panig ng ating pinaggalingan. Kung ganon, sinasabi mong mapanganib ang lugar na ito para sa atin. Hindi ako tiyak. Ngunit mas mabuti na mag-ingat, Dumakulim.
Ipatawag niyo ang ating mga mandirigma. Kailangang alamin natin ang katotohanan bago tayo magsimula ng ating pamayanan. Matapos pulungin ang mga sandig, kaagad nitong tinawag ang kanyang babaylan. Nakarinig ako ng kwento mula sa mga naunang tao dito sa pulo. Naglipa na daw sa paligid ng mga aswang tandang gulang. Hindi malayong totoo ang sinasabi ng taong yon. Alam mo ang totoong nangyari, Magbanwa. Maaring napadpad sila sa lugar na ito. At sa oras na malaman ng mga aswang na dumaong tayo, siguradong malalagay sa kapamakan ng iyong nasasakupan. Kung ganon, anong may mumungkahi mo, tandang gulang? Kung ako ang iyong tatanungin, pipiliin kong lisanin ang lugar na ito. Ngunit alam kong hindi ka magpapapigil. Kaya ang payo ko, agarang paghahanda. Kailangang malipol sila bago pa matunton ng mga halimaw na yon ng ating kinaroroonan. Dahil sa sinabi ng babaylan, ipinag-utos si Magbanwa na itulak palayo ang mga balangay at mag-iwan ng mga balsang maaaring sakyan pabalik sa mga ito kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang kaganapan. Matapos kausapin ang mga kawal, kaagad na silang lumakad para tiyakin ang seguridad ng lugar. Sa pangunguna ng datu, ginalugad nila ang bawat sulok hanggang sa makarating ang mga ito sa isang pamayanan na may iilang taong nakatira. Ayon sa mga taga-roon sa lugar, ang tawag doon ay Tabon. Dito lalong tumibay ang hinala ni Magbanwa na hindi sila ang mga malay na nauna sa lugar. Ayon din sa mga ito, minsan silang pinamunuan ng isang datong malay na nagngangalang Matuod. Ngunit wala na sa lugar ang nasabing pinuno dahil pinili nitong lumipat ng ahop. Kung ganon, wala tayong dapat alalahanin. Wala nang datong namumuno sa lugar na ito. Hindi naman yan ang inaalala ko, kung hindi ang mga aswang na naninirahan sa lugar. Kinausap nito ang ilan sa mga naroon sa lugar. Wala naman silang naging problema. Masaya ang mga ito dahil may dumating na bagong mamumuno. Dito nagpa siyang magtayo ng pamayanan si Magbanwa. At sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuo ni Magbanwa ang kanyang sakop. Nang masiguradong ligtas ang kanyang nasasakupan, nagsimula na silang hanapin ang mga aswang. Ngunit inabot na sila ng ilang araw. Wala silang nakitang bakas. Alam mo, Magbanwa, habang hinahanap mo ang mga nilalang, lalo silang magtatago. Hayaan mong sila mismo ang lumapit sa'yo. Sinunod ito ng datu. Hindi nga nagkamali ang matanda. Isang gabi kakarating lang ng kanilang mga mangangaso. Kasalukuyang hinahanda ang mga nahuli para ipamahagi sa mga tao. Nang biglang makarinig ang datu ng sigaw mula sa malayo. Ano ang kaguluhang yon, Dumakuleb? Magsama ka ng mga tao. Tignan niyo kung anong nangyayari sa bukada. Kagad namang lumakad si Dumakulim kasama ang ilang mandirigma. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas. Bumalik itong mag-isa. Maraming dugo ang katawan. Hawak nito ang kampilang naliligo din sa dugo. May sumalakay sa ating bantay sa bukana, Datu. Hindi namin sila magawang pigilan. Masyadong malalakas sa mga taong yon. Hindi tawang nakasagupa nyo kung hindi mga aswang. Alipin! Kunin ang aking kampilan at kalasag. Dali-dali itong umalis para tumulong sa pakikipagsagupaan. Pagdating sa lugar, nakita nitong nakahandusay sa lupa ang ilan sa kanyang mga kawal, habang ang ilan naman ay nagtitipon-tipon para protektahan ang kanilang mga sarili. Habang papalapit ang datu, napansin itong napakatahimik ng lugar
Kagad nitong binunot ang kanyang kampilan. Nakarinig ng malalakas sa pag-angil mula sa kakawyan. Kung hindi nyo na itatanong, ang kampilang hawak ni Datu Magbanwa ay ang mismong sandata ng kapatid ni Raba Lensosay na si Demus. Maririnig ang kwento sa channel ni Pinuno. Ayon sa alamat, ang kampilang iyon ay ginawa mismo ni Mapulon, isang diwatang panday, binasbasan sa apoy ni Apo Adlaw. May kakayahan itong pumatay ng mga nilalang mula sa kadiliman, gaya ng mga aswang at iba pang elemento. Nang mailabas na mula sa sisidlan ang kampilan, biglang nagkulasan ang mga nilalang. Sa pagkakataong iyon, sila naman ang tinugis ng pangkat ni Magbanwa. Dahil napakabilis kumilos ng mga nilalang, wala ni isa sa kanila ang naabutan ng Datu. Kaya naman nagpasya ang mga ito na bumalik sa kanilang pamayanan. Hindi na sila mangangahas na salakayin tayo. Ngayong alam na nila kung sino ang kanilang makakabangga. Matapos ang pangyayaring pumatay sa maraming sakop ng Datu, pinili nitong magsagawa ng pagpapalitan ng bantay sa paligid. Maging ang Datu ay humalili sa kanyang mga kawal. Naging mapayapa naman ang mga sumunod na araw. Ngunit lingid sa kaalaman ng Datu na ang pag-atras ng mga kalaban ay siyang magiging dahilan ng mas malaki pang kaguluhan. Nang mga sandaling ito ay nagsasagawa ng isang ritual ang kanilang babaylan upang pasinayaan ang bagong tayong tahanan, nang biglang makarinig ng malakas sa sigawan at kalabog ang mga tao. Dali-daling tumayo si Magbanwa. Kinuha ang kanyang kampilan. Tumayo ito sa kalagitnaan ng kanyang bakuran, kung nasaan ang altar na ginawa ng babaylan. Laking gulat ng Datu dahil isang malaking itim na aso ang nagpakita. Umaangil ito habang naglalakad papasok ng baryo. Hindi naman makakilos ang mga tao dahil na din sa pagkagulat. Ang ilan sa kanila ay wala pang hawak na sandata. Ipinagbabawal sa ganung uri ng ritual ang anumang matalim na bagay. Tanging ang babaylan lang ang may karapatang humawak ng kutsilyo dahil ito ang kakatay ng alay na hayop. Nandito na sila. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, Dato. Sila ang mismong lalapit sa'yo. Alam ko, paintulutan mo ang ating mga kawal na humawak ng sandata. Nang sa ganon, magawa nilang lumaban sa kung anumang paparating. Kagad namang itinaas ng babaylan ang kanyang kamay. Isa-isang nagsipagdamputan ng sandata ang mga kawal. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang nagpakitang nilalang. Sa kasamaang palad, napakalakas nito. Hindi tumatalab ang mga sandata sa makapal nitong balahibo. Nang makita ni Magbanwa na nahihirapan ang kanyang mga kawal, kagad itong sumugod. Ngunit bago pa man niya marating ang malaking aso, may isa pang nilalang ang humarang sa kanyang daanan. Mahaba ang kamay nito. Nakalawit ang dila. Kulay puti ang balat at may mahabang buntot. Noon lang nakita ng Datu ang nilalang. Kaya nakaramdam ito ng pagdadalawang isip na sumalakay. Mag-iingat ka sa isang yan, Dato. Hindi siya kagaya ng pangkaraniwang aswang. Malakas na kamandagan taglay ng laway ng nilalang na yan. At sa oras na masugatan ka, paniguradong hindi na makakakilos ang buo mong katawan. Lalong nakaramdam ng pangamba ang Datu. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ito hindi para sa sarili, kundi para sa mga nasasakupan. Hindi sumusugod ang nilalang na parang may kung anong inaantay. Datu, ngayon na ang pagkakataon mong sumugod. Tama si Dumakulim. Nag-aantay ang nilalang na yan ng utos mula sa kanyang Panginoon. Biglang napaisip si Magbanwa dahil sa sinabi ng mga ito.
Kung ganon, nasa malapit lang ang Panginoon ng nilalang na ito. Napangiti ang dato at kagad na sinugod ang nilalang. Kagaya ng inaasahan, kilos lang din ni Magbanwa ang iniintay nito. Hindi ito nagawang patamaan ng dato. Bakit hindi ka lumabas kung sino ka man? Kung naririnig mo ko, magpakita ka ng tayong dalawa ang magtuos. Tumawa ng malakas ang nilalang at nagsalita. Hindi mo nga magawang talunin ang alaga ko. Makikipagtuos ka pa sa akin. Kalokohan ang sinasabi mo, dato. Biglang nakaramdam ng matinding inis ang dato. Pakiramdam nito, tila inapakan ng nilalang ang kanyang pagiging dato. Walang yaka. Sino ka sa palagay mo para hamakin ako? Hinawakan ng dato ang kampilan ng dalawang kamay. Walang pagdadalawang isip na sumugod. Iwinasiwas nito ang sandata. Tinamaan sa kamay ang nilalang, dahilan para maputol ito. Umatungal ang nilalang. Akmang tatakbo ngunit hindi na ito nakaalis sa kanyang kinakatayuan. Hinati ni Magbanwa ang katawan nito mula ulo hanggang paibaba. Ngayon sino ang hinamak mo? Magpakita ka o ako ang tutugi sa'yo. Hindi ngayon. Darating ang tamang pagkakataon na magkakaharap tayo. Nais ko lang makita ang makakalaban ko. Kagad nawala ang presensya nito. Wala na siya, dato. Mukhang tumakas na ang kalaban mo. Humanda siya sa susunod na pagkikita namin. Hindi na siya makakaligtas. Laking pasasalamat nito dahil walang nasugatan sa kanyang mga sakop. Kagad itong nagpatawag ng pagpupulong upang ipaalam sa lahat ang nangyari. Nagpadala ito ng mensahe sa mga kapwa dato na pag-alaman na hindi lang siya ang nakakaranas ng ganong suliranin. Ayon sa mensahero ni Dato Payburong, nakasagupa din ni Dato Marikudo ang isang gabo ng aswang na si Dato Bangaraw. Kung ganon, wala akong ibang aasahang sa labang ito. Masyado nang malayo sina Kaliko-Lapu para hingian pa ng tulog. Nang mga sandaling ito, kinausap niya ang babaylan. Bilang pinuno, kailangan mong humarap sa mga pagsubok na mag-isa. Ikaw ang tanging aasahan ng iyong mga nasasakupan. Siguro nga tama ka, tandang gulang. Sabihin mo sa akin kung ano ang maaari kong gawin. Napangiti ang babaylan sa sinabi nito. Ang dakilang dato. Ramdam kong may kakaiba sa paghingi mo ng tulong. Parang ikay nababagabag. Aminin ko, tandang gulang. Nakaramdam ako ng takot nung unang makaharap ang nilalang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ibang-iba ang pakiramdam na yon noong sumama ko sa raha para mangayaw. Ang pangangayaw ay isang uri ng tradisyon ng mga kadatuan upang palawakin ang kanilang sakop. Sa madaling sabi, ang kahulugan nito ay pananakop. Ang mga kagaya ng nakalaban mo ay tiktik. Yun ay tawag sa kanila. Alaga lang sila ng mas malakas pang aswang. Hindi kikilos ang mga ito nang walang utos sa kanilang Panginoon. Hindi nag-iisa ang tiktik na yon, kaya maganda ka. Sa oras na makabawi ang kalaban, paniguradong sasalakay na naman sila. Matapos ay kinuha nito ang kampilan ni Dato Magbanwa. Ano ang gagawin niyo sa aking sandata, tandang gulag? Huwag ka na lang magtanong. Para ito sa ikabubuti mo. Kagad na itong umalis. Hindi na tumutol pa ang dato. Pagsapit ng hapon ay kagad itong ibinalik sa kanya ng babaylan. Ito na ang kampilan mo, dato. Sa pagkakataong ito, hindi ka na mangangamba pa. Hindi na nagawang magtanong ng dato
Dali-dali itong umalis. Pagsapit ng gabi, naghanda ang mga kawal sa pagsalakay ng mga kalaban. Napansin ni Magbanwa na kabilugan ng buwan ng mga sandaling iyon. Malakas ang kutob ko na ngayong gabi sasalakay ang mga nilalang. Kaya magsipaganda kayo. Binubuo ng mauhusay na mandirigma ang pangkat ni Datu Magbanwa. Kinakatakutan sila kahit pa ng mismong mga kawal ni Raha Balensosay dahil na din sa kakaibang katapangan ng mga ito. Idagdag mo pa ang isinumpang sandatang hawak ng kanilang pinuno. Matyagang nag-abang ang Datu hanggang sa sumapit ang hating gabi. Unti-unting narinig ng mga kawal ang pag-alulong ng mga aso. Palakas ito ng palakas hanggang sa ramdam na nila ang presensya ng mga nilalang. Mula nga sa kadiliman, isa-isang naglabasan ang mga figura ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Datu Magbanwa dahil napakadami ng mga kalaban. Hindi nila lubos akalain na ganun kalaki ang bilang ng mga aswang sa lugar. Sa wakas, muli tayong nagkita. Ngunit sa pagkakataong ito, tutuparin ko ang aking pangako nung nakaraang pagharap natin. Pinagbigyan lang kita eh. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay. Tumambad sa harapan ni Datu Magbanwa ang isang matipunong lalaki. May mga tattoo sa kanyang katawan. Napagtanto nito na mula sa angkan ng kadatuan ng kalaban. Sinayang mo ang iyong katayuan. Bakit mo piniling magpasupil sa kadiliman? Walang halaga sa akin ang katungkulan dahil sa huli. Kahit gaano pa kalawak na lupain ang masakop ko, mamamatay pa din ako at hindi mapapakinabangan ang lahat ng yon. Bakit ko ginustong magpasakop sa kadiliman? Simple lang ang sagot dyan, Datu. Gusto ko ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos magsalita ng nilalang, isa-isang nagsipagsugod ang kanyang mga alagad. Laking gulat ni Magbanwa dahil puro tik-tik ang mga ito. Bago tayo magtos, bilang respeto, maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Datu? Tumawa ng malakas ang lalaki. Hindi ako isang Datu. Ako si Abweg, ang itim na babaylan. Taliwas sa inakala nilang isang balangay ng mga aswang ang kalaban. Nag-iisa lang si Abweg. Marami lang itong alagang nilalang kagaya ng tiktik at aswang gubat. Hindi nakapagtataka na may alaga siyang mga tiktik. Mag-iingat ka, Datu. Lalong naging mapanganib ang kalaban mo. Kagad itong napansin ni Abweg. Tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing buhay ka pa. Tandang gulang. Napalingon ng Datu sa babaylan. Magsasalita pa sana ito ngunit sumugod na ang kalaban. Sa susunod ko na ipapaliwanag sa'yo. Ngayon itaas mo ang iyong kampilan. Hayaan mo itong masinaga ng liwanag mula sa buwan. At sana, gumana ang ritual na ginawa ko. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagsigawan ang mga tiktik. Hindi inaasahan ni Magbanwa ang susunod na mangyayari. Biglang nagliwanag ang kampilan na halos katumbas ng liwanag mula sa sikat ng araw. Ang basbas ni Apo Adlaw. Paanong napunta sa iyo ang sandatang yan? Hindi mo na kailangan malaman pa. Ngayon harapin mo ang kamatayan sa kamay ko. Kagad na itong sumugod. Bit-bit ang nagliliyab na kampilan. Bawat mapalapit sa talim nito, kagad na natutupok. Hanggang sa tuluyan ng magpulasan ang ilan sa mga tiktik. Naiwang mag-isa si Abweg na pilit tinatakpan ng muka dahil unti-unti siyang nasusunog.
Tumalon pa'y taas si Datu Magbanwa. Inundayan ng taga ang kalaban. Napasigaw si Abweg. Hindi to makapaniwalang natalo siya sa labanang iyon. Unti-unting natupok ang katawan ni Abweg hanggang sa tuluyan itong maging abo. Maging ang Datu ay hindi makapaniwala na ganon ang magiging kakalabasan. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang nangyari at yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kampilan na yan. At kung sakaling mapunta to sa kamay ng masamang tao, maaari itong gamitin para magsimula ng gulo. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit ganito kahalaga ang kampilang ito para kay Evan. Ngayon ipagkakatiwala ko sa inyo ang kampilang ito. Naway ingatan nyo ang nakalakip na bahagi ng kasaysayan sa kapirasong bakal na ito. At dito napagtanto ni Gabriel kung gaano kaimportante ang ginawang organisasyon ni Evan. Nauunawaan ko na kung anong ginagawa ni Boss Evan. Alam kong marami pang susunod na misyon. Masaya akong nakapasok sa organisasyon nyo. Matapos ang kanilang pakay, kagad nang bumalik sa Iloilo si Gabriel. Mabuti naman at hindi kayo nahirapan sa pagkuha ng kampilan. Gabriel, nasa antas ka pa din ng pagsasanay. Ngayon tatanungin kita, ano ang aral na natutunan mo sa lakad? Ngayon ko lang po napagtanto. Napakarami talagang lihim ng kasaysayan natin. Tama ka. Ito ang adhikain kong minana mula sa mga taong nagtiwala sa akin. Nagpapasalamat ako dahil tinanggap mo ang tungkuling ito bilang formal na katungkulan. Marami pa tayong pagdadaanan at alam kong mahihirapan kayo, pero sana manatili kayong tapat sa ating adhikain. Nang mga sandaling iyon, tuluyang tinanggap si Gabriel sa organisasyon. Mas malaking misyon ang hinarap nito. Gabriel, ang sabi ni Boss maganda ka, sasama ka sa akin sa Sikihor. Sikihor, anong gagawin natin dun? Hahanapin natin ang kinaroroonan ng Kalasag de Caliculapo. Ano, sasama ka ba? Aba syempre no, ako pa ba? Hindi akalain ng binatang magbabago ng husto ang kanyang buhay. Simula nang maging kasapi siya ng organisasyon, naging bukas ang isipan nito sa totoong kaganapan sa kasaysayan. Maraming katotohanan pa ang kanyang natuklasan kaysa sa mga naituro sa kanya sa paaralan. Gaya ni Evan, natupad ng binata ang kanyang pangarap na malibot ang bawat sulok ng bansa at matuklasan ang kayamanang taglay ng ating kasaysayan. Lubos itong nagpasalamat kay Evan sa misyong ibinigay sa kanya sa pagkuha ng kampilan ni Datu Magbanwa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay istorya ni Tatang Marcelo. Sa liblib na bahagi ng isang baryo, matatagpuan ang munting bahay na tinitirahan ng albularyo, isang lalaking komadrona na si Tatang Marcelo. Katuwang niya sa pang-araw-araw na gawain ang dalawang anak, si Gina at Jello. Pasado 8:00 ng gabi dumating ang mag-asawang si Pele at Hudo. Malakas ang buhos ng ulan, kung kaya't pareho silang basa. Nagdadalang tao si Pele na ngayon ay manganganak na. Nang marinig ni Tatang Marcelo ang kanilang saklolo sa labas, pinagbuksan sila ng pintuan at pinatuloy. Kagad namang inasikaso ni Gina ang manganganak na si Pele. Dinala sa kwartong paanakan. Naganda naman si Tatang ng mga gamit. Kumilo si Jello. Isinukbit sa tagiliran ang mahabang itak at lumabas ng tahanan. Siya ang nagsisilbing bantay ng mga oras na yun. Habang umiire si Pele, naging alerto naman si Jello sa labas.
Malakas ang buhos ng ulan at hindi gaanong maaninag ang nasa paligid. Nadagdagan pa ang dilim dahil ang mga sulo sa bakuran ay namatay. Tinalasan ang pandinig dahil masyadong maraming kaagaw sa ingay. Kulog, kidlat, buhos ng ulan at ang ingay ni Natatang Marcelo sa loob. Lalo na ang pag-ire ni Pili. Nakatayo lang si Jello sa labas ng tahanan. Yung tipong hindi gaanong nababasa ng ulan. Ilang sandali pa. May batang dumating ng walang pasabing nakisilong. Nagtaka siya dahil bukod sa hindi niya kilala, gabi na at wala itong ibang kasama. Saan ka galing? Gabi na oh. Umuulan pa. Sinulyapan lang siya ng bata dahil abala ito sa pagpapagpag ng sarili. Nang mapansin ni Jello na manipis lang ang suot nito, nanginginig na sa lamig ang bata. Nagtungo siya sa sampayan sa gilid at ipinulupot sa balikat ng bata ang makapal na tuwalya. Utoy, ano? Naligaw ka ba? Marahang tumango ang bata bilang sagot. Napabuntong hininga na lang din si Jello sa pagyuko ng bata, sabay kapit sa tuwalya. Tinapik pa niya ito sa balikat. Inilapit sa kanya upang mabawasan ang lamig sa katawan. Maswerte ka. Hindi lahat ng naglalakwatsa tuwing gabi nabubuhay. Maraming natatagpo ang patay dito. Nabiktima ng pag-alagalang aswang. Buti ligtas ka. San ba ang punta mo? Inutusan po kasi ko ng nanay ko eh. Ay nako talaga, kahit kailan. May mga magulang na inutusan yung anak kahit gabi na no. Hindi na lang ipinagpabukas. Napailing na lamang si Jello. Naiirita sa nanay ng bata. Habang hawak sa kabilang kamay ang bata, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa paligid. Mas lalong lumabo ang paligid dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nang humampas ang malakas na hangin, nagmamadali na siyang pumasok at isinama ang bata sa loob dahil nababasa na. Sakto namang nailabas na ang sanggol. Sinong bata yan, Jello? Napadaan lang tang, mukhang naligaw. Inutusan daw nung nanay tapos dito sa atin napadpad. Kawawa naman kung hahayaan ko lang sa labas, kaya pinapasok ko na lang. O siya, sikasuin mo na yan, may gagawin pa ako eh. Si Gina naman may ginagawa din sa loob. Pero wag mo pa rin kalimutang magbantay sa paligid ah. Mamaya may aswang na sumugod eh. May sanggol pa naman dito. Opo naman tang, wag po kayo mag-alala. Dumiretso si Tatang Marcelo sa kusina para mahugasan ng mainit na tubig ang mga ginamit sa pagpapaanak. Binihisa naman muli ni Jello ang bata dahil nilalamig. Ipinagtimpla ng kape ang lahat para kahit papano maibsan ang lamig dahil sa dulot ng panahon. Sa mga sumunod na sandali, nagsalo-salo sila sa lamesa. Nagkakape habang pinaparesan ng tinapay at biskwit. Kasama pa rin si Pele at Udo pati na rin ang bata. Malakas pa ang buhos ng ulan. Masyadong nakakatakot ang banta ng kulog at kidlat. Habang nag-uusap, tahimik lang na nakikinig ang bata. Pasulyap-sulyap sa kwarto kung saan nakahiga si Pele. Katabi ang natutulog na sanggol. Magkarap lang ang kusina at ang kwarto. Napansin ito ni Jello pero hindi masyadong binigyan ng atensyon dahil napasarap ang usapan kasama si Udo, Tatang Marcelo at ang kapatid na si Gina. Makalipas ang ilang sandali ay bahagya ng tumila ang ulan. Maging ang mga panauhin ay doon na nanatili sa bahay. To, tabi tayo ah. Ano palang pangalan mo? Umiling ang bata na parang walang ideya kung ano ang kanyang pangalan. Ay sus, ayaw pang sabihin. O sige, Gio na lang ang pangalan mo
Para hindi malayo sa pangalan ko, Jello. Tapos dito naman kay Ate Gina. Ayos ba? Ngumiti si Gio. Naigana nang mabigyan ng una ni Jello. Nasa lapag ng kusina sila natulog dahil nasa sala si Tatang Marcelo at Hudo. Nasa kwarto naman si Pele, kasama ang sanggol at si Gina. Mabilis na nakatulog si Jello, gawa na rin ng pagod, kung kaya't hindi napansin ang pagbangon ni Gio. Naglakad ito papunta sa kwarto. Tulog na sina Tatang Marcelo at Hudo, kaya walang nakapansin sa kanya. Nakatayo siya sa mismong pintuan ng kwarto. Kurtina lang ang nagsisilbing harang. Patuloy siyang nakatitig sa sanggol. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng higaan. Napansin ni Pele ang paglapit ng bata. At dahil wala namang naisip na masamang tangka, inaya niya pa itong tumabi sa kanya. Napagitnaan nila ang sanggol. Bumalik sa pagtulog si Pele. Dahan-dahang nag-iiba ang itsura ni Gio. Malaki ang kanyang ulo at kakaunti lamang ang hibla ng buhok. Mapupula ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang mga kuko. Maitim ang buong katawan. Naglalabasan ang mga ngipin at may napakahabang dila. Sa pag-alingasaw ng amoy nito, naalimpungatan si Gina na nakaiga sa kabilang papag. Pagtingin niya, kagad siyang napasigaw at nagising ang lahat. Naunang pumasok si Jello dahil nasa tapat lang naman siya ng kwarto. Kagad niyang hinila palabas ng kwarto ang batang aswang habang pinipigilan nito sa akmang pagkagat. Tumulong naman si Udo. Tinali nila ito. Nagmamadali na rin si Tatang Marcelo sa paghahanda ng parusang gagamitin dito. Sige, hawakan niyo yung bibig niyan nang maipakain ko to. Sa amoy pa lamang ng hawak ng matanda, nagpupumiglas na ang aswang. Pero hindi magawang makawala dahil maigpit ang pagkakahawak ni Jello at Hudo. Sa isang maliit na pinggan, binuhos ni Tatang Marcelo ang isang garapa ng langis na kung tawagin ay lana. Hinaluan ng katas ng makabuhay, pinitpit na bawang, isang kutsarang asin at ilang dakot ng pulburan ng balang tanso. Walang pagdadalawang isip na isinubo sa aswang. Nangisay ito matapos malunok at dahil sa lakas. Maging si Gina at Tatang Marcelo ay tumulong na sa pagpigil. Sinubukan pa muling makawala pero huli na ang lahat. Unti-unti nang nalulusaw ang kanyang lamang loob. Ang lakas ng loob mong batang aswang ka. Talagang dito pa sa loob ng pamamahay ko. Sige, hawakan niyo lang. Hindi pa tuluyang nalulusaw ang laman yan. Tinali nila ng maayos ang mga kamay at magkabilang binte at paa ng batang aswang. Nanigas ito. Wala ng buhay. Isinilig nila sa sako. Siniguradong selyado upang hindi umalingasaw ang amoy. Dahil bumuhos na muli ang ulan, itinali na muna sa haligi ng bakod sa labas at iniwan. Bumalik na sila sa loob. Nabaling ang atensyon sa pagsuri sa mag-ina. Mabuti na lang walang masamang nangyari sa mag-ina ko. Dahil kung meron, siguradong uubusin ko yung lahi ng aswang na yan. Pasensya na kayo, kasalanan ko to eh. Akala ko kasi ordinaryong bata. Aswang pala. Hayaan mo na, Jello. Hindi naman lahat ng aswang may lumilitaw na palatandaan. Mapanlin lang ang mga yan. Ang importante, ligtas tayong lahat. Bumalik sa pagkakaiga si Pele at tinabihan na ni Hudo. Nasa kwarto na lang din natulog sina Tatang Marcelo, Gina at Jello. Lahat sila ay may katabing patalim. Para kung may magawi pang aswang, siguradong malalabanan kagad. Pero sa kabutiang palad, wala nang aswang na dumating. Kinabukasan,
Kagad nilang sinunog ang bangkay ng aswang. Pagsapit naman ng dilim, may mag-asawa na namang dumating sa kanilang tahanan. Maulan na naman ng mga oras na ito dahil sa banta ng bagyo. Inasikaso kagad ang mag-asawa, lalo na ang ina na manganganak na. Katulad ng nakasanayang gawain, si Jello ang nagbantay sa labas, habang si Gina naman ang tumulong sa tatay. Nasa labas din ang asawang lalaki na si Tonyo. Hindi mapakali at hindi na makapag-antay na masilayan ang isisilang na anak. Samantala, habang todo buhos ng atensyon si Tatang Marcelo at Gina sa pinapanganak, isang nilalang ang pumuslit sa loob. Dumaan ito sa likod ng tahanan. Sina Jello at Tonyo ay nasa harapan nagbabantay. At dahil sa napakalakas ng buhos ng ulan, hindi kaagad napansin. Nang mailabas ang sanggol, sa unang pag-iyak pa lang nito, marahang gumagapang ang aswang, nag-aantay ng tamang pagkakataon. Laking pagtataka naman ni Tatang Marcelo at Gina. Iba ang kinikilos ng bata. Bagaman normal na umiyak ang bagong silang na sanggol, ngunit ang iyak ng sanggol na naririnig nila, may kakaiba at parang takot na takot. Bakit naman po ganyan yung iyak ng anak ko? Para pong mamamatay na siya o nangingitim na. Gina, tawagin mo si Jello. Bilisan mo! Nagmamadali namang lumabas si Gina at tinawag ang kapatid. Pumasok na rin si Tonyo. Saktong pagkarating nila sa loob ng kwarto, dito na kumilos ang aswang. Nakalambitin ito sa may kisame. Bumuelo ng paghampas ng itak si Jello, ngunit hindi kagad tinamaan ang nilalang. Kagad inalis ni Tatang Marcelo at Gina ang mag-ina doon sa kwarto. Samantalang si Jello at Tonyo naman ang lumarap sa nilalang. Patuloy lang sa pag-angil ang aswang. Halos masira na din ang buong kapaligiran sa walang tigil na pag-atake ng nilalang. Ganon din ang pagtaga ng dalawang kalalakihan. Hindi uubray ang ginagawa niyo. Ito ang lubid. Gamitin niyo. May pangontra yan. Ito ang lubid na binabad sa langis. Sinikap naman ni Tonyo at Jello na mahuli ang aswang. Laking gulat nila. Hindi mailagan ng nilalang ang gamit nilang panali. Kaso nga lang kapalit ng lahat ng ito, nagtamo sila ng kalmot sa kamay at braso. Hindi na ito ininda. Mas nangibabaw ang ideya na mahuli ang aswang at maparusahan sa ginawang pagsalakay. Kahit nakatali na ang nilalang, naging malikot pa rin ito. Nagpupumiglas at pilit na pinapakawalan ang sarili. Ngunit hindi na kinaawaan ni Tatang Marcelo ang nilalang. Hindi talaga kayo nagtatanda, ano? O sige, inumin mo tong langis. Ewan ko lang kung hindi malusaw yung katawan mo. Ibinuka ni Jello ang bunganga ng nilalang habang ibinubuhos ni Tatang Marcelo ang laman ng baso. Langis na lana, hinaluan ng katas ng makabuhay, pinitpit na bawang, isang kutsarang asin, at iilang dakot ng pulbura ng balang tanso. Katulad ng ginawa sa unang aswang na sinubukang mambiktima sa loob ng tahanan. Sa unang paglagok ng nilalang, mabilis na nangisay ang buong katawan nito. Tila bulate na nilagyan ng asin. Nagpatuloy ng ilang minuto ang pangingisay ng katawan hanggang sa bigla na lang itong hindi gumalaw. Sa puntong iyon, humupa na ang iyak ng sanggol at bumalik na sa normal ang kulay ng balat. Hindi katulad kanina na halos nangingitim na. Napapadalas na to ah. Sa tuwing may nanganganak, may dumadayong aswang sa atin. Bakit po ganun, tay? Mabango ang aroma ng sanggol sa kanilang ilong. Kaya palagi silang nandyan. Nga pala, Jello, bakit hindi mo napansin yung aswang?
Nakapasok na pala. Kamunti ka na tayo. Pasensya ka na, Tang. Dahil na din siguro ang ingay ng paligid tapos ang lakas pa ng ulan eh. Ay, wag niyo pong sisihin si Jello. Kasalanan ko din po, hindi talaga namin napansin yung aswang eh. Akala namin sa harapan dadaan. Sumalisi sa likuran eh. Ang lakas pa ng ulan kaya hindi namin napansin. Napatango na lang si Tatang Marcelo. Muli siyang naganda ng langis na gagamitin kung sakaling may sumalakay na aswang. Pinalipas sila ang gabi. Parehong walang gustong matulog. Nababahala na baka may muling umataking nilalang. Kinabukasan. Pagsikat ng araw naging abala si Tatang Marcelo at Jello sa paghukay para mailibing ang bangkay ng aswang. Sa kalagitnaan ng kakahuyan sa tabi ng ilog ito ililibing. May kalayuan sa mga tahanan habang abala sa ginagawa. Si Gina sa kabilang banda ay abala rin sa paghahanda ng mga gamit. Isang ginang ang dumating sa kanilang tahanan. Si Gina bilang babaeng likas na maawain. Napukaw ang damdamin at pinatuloy ito sa loob ng tahanan. Mabuti na lang po. May tira pa kami kaninang agahan. Pagtiyagaan niyo po muna. Ano po palang pangalan mo at ng bata? Ako si Lucia. Ito naman si Lucas. Maaga yang naulila sa ama. Kami ngayon ang nahirapan, buntis pa naman ako. Wala pa naman kaming matutuluyan. Bakit naman po? Ano po bang nangyari? Doon kasi sa asawa ko yung bahay kaya pinalayas kami. Hindi naman kami taga rito. Kaya hindi ko alam kung saan kami pupunta. 3 araw na kami naglalakbay Wala kaming mahanap na tirahan. Huwag po kayo mag-alala. Dahil pagdating ni Tatang, matutulungan niya po kayo. Matapos magsalita ni Gina, dumating sina Tatang Marcelo at Jello. Nagulat sila sa bisitang nakita. Tinawag nila si Gina upang kausapin. Gina, sigurado ka ba sa dalawang yan? Ilang beses na tayong kamuntikang mapahamak dahil sa mga aswang Tignan mo nga yung itsura nila. Mukha ba silang aswang? Gina, maraming paraan ng mga aswang para hindi mahalata. Mapanlin lang sila Nakita mo naman yung nangyari sa atin ilang araw no? Tama nga naman si Jello. Pero nakakaawa din sila. Kaya bigyan natin ng pagkakataong may masilungan kahit ngayong gabi. Bukas papaalisin na natin. Hindi naman tayo bahayampunan na tatanggap ng kung sino-sino. Tumango na lang si Gina at inasikaso ang mag-ina. Pagsapit naman ng gabi bandang 7:00, nagsimula na naman ang kanilang operasyon sa pagpapanak. Sa puntong ito, marami ang nakasaksi sa pagpapaanak ni Tatang Marcelo, maliban sa kanila ni Gina, ang mag-inang bisita at ang 2 pang kasama ng ginang ng babaeng nanganak. Sa labas naman ay mag-isa si Jello. Hindi na maulan ng gabing yun. Maaliwalas ang kalangitan. Ilang sandali pa, umalinsangan ang buong paligid. Pero ang nakakapagtaka, hindi siya makakita ng senyales ng nilalang kahit saan tumingin. Gina, pakisabi kay Tatang Marcelo. Mukhang nandito na yung nilalang pero hindi ko makita kung nasan. Nagmamadaling bumalik sa loob si Gina matapos maitapon sa labas ang pinagugasang tubig. Sinabi niya kay Tatang Marcelo ang binanggit ng kapatid. Maigpit ang hawak ni Jello sa dalang armas. Kinapa niya rin ang bulsa. Siniguradong naroon ang langis na pangontra. Kung nasan ka man, huwag ka nang lumabas dyan. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Naglakad si Jello papunta sa mga talahib. Pinakiramdaman ang lugar pero walang nakitang aswang. Maging ang kabilang bahagi ay wala rin. Tinignan niya ang bubong, ang likod ng tahanan at ang harapan. Subalit wala talaga kahit anino nang hinahanap na nilalang. Bumalik na lamang ito sa tahanan.
Kagad napatakbo si Jello pagkarating sa tarangkahan. Nakita niya ang nilalang. Nasusunggaban na ang ginang. Humando sa ito matapos tamaan ng itak ni Jello. Hanggang sa muli itong naalarma nang makakita pa ng isang nilalang sa bandang itaas. Kaya pala wala kayo sa labas. Nandito na kayo sa loob. Kagad pinatay ni Jello ang isang aswang na nasa lupa. Ang problema niya na lang ay ang maliit na nilalang. Patuloy niya itong inaambahan ng pag-atake. Habang si Tatang Marcelo, muling inihanda ang langis. Tang, ibigay niyo po sa akin yung panali. Hindi makita ni Tatang Marcelo kung saan inilagay ang panali. Ang nakita na lamang nito, ilang makabuhay doon sa tabi. Mahaba ang mga ito. Nag-aalala na para sa kanyang anak. Marami na itong kalmot na natamo. Kaya naman yun na ang kanyang binigay. Hindi nakuha ni Jello ang hinagis niyang makabuhay. Dahil nasangga ito ng nilalang. Mabuti na lamang nagkaroon ng pagkakataon si Jello. Sa pag-amba niya ng paghataw ng itak, napuruhan ang nilalang. Hanggang sa nakalmot din siya ng nilalang. Dumugo na ang pisngi ni Jello, pero hindi niya na ito pinansin pa sa kagustuhang mapatay ang nilalang. Nahirapan naman sa pagpapalunok si Tatang Marcelo ng langis. Mailap pa rin ang aswang kahit may malubha ng sugat. Dahil sa kaganapan ay tumulong na si Gina. Kumuha din ito ng itak. Isinaksak sa dibdib ng aswang. Dito lang napadali ang kanilang trabaho. Hinawakan ni Jello ang bibig ng aswang. Kagad binuhos ni Tatang Marcelo ang hawak na langis. Nang malagok ang lahat, nangisay ang nilalang. Binawian ang buhay. Kagad inasikaso ni Tatang Marcelo ang anak na si Jello. Marami itong natamong sugat mula sa aswang. Ginamot niya ito gamit ang langis na lana. Kumuha ng katas ng makabuhay. Pinakain ng iba't ibang uring halamang gamot upang masiguradong walang laso na matira sa kanyang katawan. Matapos namang masigurado ang kaligtasan ng kapatid, muli nilang isinaayos ang mga bangkay ng nilalang. Susunugin ito kinabukasan. Ilang minuto ang nakalipas. Naging payapa naman at maaliwalas ang paligid. Pero hindi nagpakampante si Tatang Marcelo. Patuloy siyang nagbantay at hindi na muna natulog. Muli nilang binalikan ang mga nilalang. Dito naman naalala ni Gina ang dalawang panauhin. Tang, si Lucia at Lucas po, makita niyo ba? Ay nako, yan ang hirap sa'yo eh. Nagtitiwala ka kaagad. Hinahanap mo pa, nandito na sa harapan natin. Nanlaki ang mga mata ni Gina sa sagot ng tatay. Teka, sila yung aswang kagabi? Nagulat ka pa. Wala naman tayong ibang kasama kagabi kung hindi yung dalawa. Isipin mo, babae at bata ang sumalakay sa atin. Ibig sabihin sila yun. Hayaan mo na, Gina. Ang importante, nakaligtas tayong lahat, lalo na ang sanggol. Doble ingat na lang tayo. Huwag pairalin ng awa, diyan tayo naiisad eh. Maging alerto. Buhay ng ibang tawang nakasalalay sa atin. Maging ang buhay natin, palaging nalalagay sa alanganin. Parehong napatango si Gina at Jello. Muli nilang sinunog ang mga nilalang. Ngunit dahil na rin sa lahat ng kaganapan, nagpasya ang pamilya na umalis na lamang sa lugar. Nagpakalayo-layo sila at hindi na muling itinuloy pa ang pagpapaanak sa mga kababaihan. Tila kakambal nila ang kamalasan. Patuloy silang ginagambala ng mga nilalang. At ang pinakakinakatakot ni Tatang Marcelo, paano kung umabot sa punto na hindi na nila mailigtas ang mga nganak, pati na rin ang sanggol. Masakit man sa kalooban, pinili nilang mamuhay ng mapayapa. Piniling mamuhay ng normal.
upang wala nang mabiktima ang mga nilalang.